Dumating na itong active balancer na hinihintay natin para sa ating battery pack. So hindi pa siya naka-wiring pero hindi muna ito ang gagawin natin. Kasi sa video na ito ay ititest natin itong battery kung kaya niya bang paandarin ang ating motorcycle. Then lilinawin ko na rin kung bakit ba tayo naglalagay ng mga ibang components dito sa ating battery pack. Kaya tara, sabay-sabay tayong matuto. Kanina sumisilip na ang araw pero ngayon parang uulan na naman, no? May paparating pa atang bagyo. Ito ang motor na gagamitin natin sa pag-try sa ating battery. Kanina lobat yung battery niyan pero umalis kasi ko kaya yan, na-charge na siya. Try muna nating start to para alam natin na gumagana ang ating starting system. Okay, kita nyo naman, one click lang. Pero ulitin natin kasi nagasan ko na pihit ko yung silinyador. Bali ganun pa rin, napaandar pa rin ang ating battery itong ating motorcycle kahit na nga mababa ang ating minor. Try muna nating i-test ang voltahe nitong ating motor gamit itong ating lead acid battery. Tapos pag-compare na lang natin. Bali meron tayo ditong 12.4 volts. So mababa yan. So ginamit kasi natin ng paulit-ulit na pag-start kaya bumaba siguro. Then hindi na po nasa 100 condition itong battery natin. So nababawasan nga ito ng charge kasi pag matagal mong di ginamit, yan, nawawala, hindi niya na kayang i-start yung motor. Kanina nakita nyo nag 11 volts kasi lumuluwag lang yung test probe natin. Dito ibibirit natin, check nyo yung voltage. Bali umabot siya ng 4.20 lang, so goods yan, ibig sabihin gumagana ang regulator natin. Then nasa 12.89 na ang minor niya. Then salpak na natin itong ating battery. Tapos i-start na natin ang motor, tingnan natin kung kakayanin ng battery. Kitang-kita naman kaya kaso napasilinyador ako, so ulitin natin. So ganun pa rin. So ibig sabihin kayang-kaya nitong ating battery i-crank ang ating engine. Mas mataas kasi talaga ang peak delivery output ng ating LiFePO4 battery compare sa lead acid battery. Kaya kung kaya i-start ng ating lead acid battery, mas kaya ng ating LiFePO4 battery. Dito naman i-check natin ang voltage na umiikot sa ating motorcycle. So meron tayong 13.16. Noong hindi pa siya nakakabit, nasa 13.14 or 15 lang ang voltahe niya. Then try nating ibirit. Muntik nang mahulog yung battery na pinatong natin, buti na salo natin. Oh grabe, sobrang birit na yan. So umabot lang siya ng 14.32. At ang max allowable voltage kada cell is 3.65. Bali times 4, nasa 14.6. Pero ang nakuha natin is 4.32 lang. So ibig sabihin, hindi ma-overcharge ang ating battery. Ang may gawa niyan para hindi sumobra ang voltage is yung ating regulator. So ngayon, okay lang ba na walang BMS? Kasi meron naman tayong regulator para hindi mag-overcharge ang ating battery. Ang sagot is mas maganda pa rin na may BMS. Kasi si regulator, ang pine-prevent niya lang is overcharging. So walang pwedeng mag-protect kung sakaling may short or nagdi-discharge ang ating battery. Kasi si BMS kaya niyang gawin yung tatlong yan. Bali dito is tinry nating buksan lahat ng accessories natin. Ilaw, tapos naka-high siya, then signal light. Then check natin ang voltage. So meron tayo itong 12.678. So yan, tumataas naman siya kaso hindi kasi masyadong nakakonect itong ating test probe sa ating terminal kaya hindi ganun mabasa yung tamang sukat ng voltahe. Basta para sa akin dapat nasa 13.20. Madalas ang voltahe kasi ang ating starting voltage is 13.15 or 14. Dito binalik na natin ang ating lead acid battery, then try natin i-start. Medyo nahirapan na siya kasi ang duda ko dito is nag-discharge itong battery na to. Check naman natin ngayon kung ilang voltahe ba meron kada cell. Una is itong ating main positive na battery. So meron tayong 3.28. Next is yung kasunod niya, meron tayong 3.27 naman dito. Tapos yung pangatlo natin, so meron ding 3.27 volts. Panghuli is yung main negative natin, meron tayo ditong 3.28 volts. Kung papansin ninyo, itong dalawang cell natin sa unahan, yung main negative and main positive, meron silang 3.28 volts. Tapos yung dalawang nasa loob, meron silang 3.27 volts. So mas mataas ang charge nitong mga nasa unahan compared dun sa gitna na mas mababa. At para mapantayan, kailangan natin ng balancer.